Sa nakaraang video natin ay nasaksihan natin ang pagkarami-raming high-grade crystal na nakolekta ni Yun Xiang sa pagpatay mula sa mga halimaw sa loob ng ilang araw. Sa ating pagpapatuloy, mula pa rin dito sa hinterland ng Southern Wilderness mamamataan ang pagkarami-raming mga halimaw na papasugod sa isang lugar. Lugar na kung saan may isang matatag na defense formation array na binuo mismo ng ating bida upang maprotektahan ang sarili sa mga halimaw gayong sa kasalukuyan ay nagko-cultivate siya upang umangat sa huling yugto ng Earth Rank. At sa mga oras na ito naramdaman na ni Yun Xiang ang matinding pagbabago sa loob ng kanyang katawan. At ang pagkabalot ni Yun Xiang ng makapal na enerhiya at mababakas din sa ating bida na tila ay nahihirapan na sa pag-push sa kanyang sarili na maka-breakthrough. Gayunpaman sa loob ng ilang sandali nang nabasag ang makapal na enerhiya na bumabalot kay Yun Xiang kasabay nito ang matagumpay na pag-breakthrough ng ating bida, kasabay din ito ang pagbagsak ng isang kidlat mula sa kalangitan. Nang makababa na si Yun Xiang sa lupa matapos sa magandang accomplishment muli sa loob lamang ng ilang araw. Nasambit ng ating bida na ito ay isang perpektong tagumpay. Ang pakiramdam na ito ay puno ng kapangyarihan ng kaluluwa. Ito rin ang huling yugto ng antas ng daigdig. Malamang na higit sa 3 beses na mas malakas ako ngayon kaysa sa aking nakaraang buhay. Batay dito at sa aking estado, dapat akong makapagbigay ng 5 beses hanggang 10 beses na mas maraming lakas sa pakikipaglaban kaysa sa aking nakaraang buhay noong ako ay nasa antas ng Holy Rank. At sa labas naman ng barrier ay nagkukumahog ang napakaraming halimaw na makapasok gayong nasasabik ang mga ito sa pagkain ng tao na isa sa paborito nito na kainin anumang uring halimaw. Gayunpaman pinagmamasdan lamang ng ating bida ang mga ito nang walang anumang pagkabahala. At pagkatapos inihayag niya na malinaw na napakaraming mabangis na hayop ang natipon, ngunit hindi man lang sila makalusot sa isang maliit na Heavenly Stage Defense Formation Array. Sa kabutihang palad, gumamit ako ng 3 layer ng mga defense formation para sa isang buong araw ngunit ni hindi man lang nila nagawang basagin ang kahit sa outer layer. Tila nag-alala lang ako para lamang sa wala. At pagkatapos, sinimulan na ni Yun Xiang ang pag-alis sa defense formation kahit nasa kabila nito ay napakaraming mga halimaw na nag-aabang. Gayunpaman sa bihirang pagkakataon gaya nito, na mismong mga halimaw na ang lumapit ay nasiyahan pa ang ating bida gayong kung magkataon ay makakalut siya ng mga kristal na may mataas na halaga. Sa dahan-dahan na pagkawala ng barrier ay makikita naman ang mga halimaw, na nagsisisubod kung saan naruroon ang ating bida. At nang tuluyan nang nawala ang barrier at napaligiran na si Song Yun Xiang ng pagkarami-raming halimaw na may magkakaibang uri. Gayunpaman inintay pa ni Yun Xiang ang tamang pagkakataon upang gumawa ng unang galaw at nang matipa na sa kanya ang pagkarami-raming mga halimaw na may magkakaibang uri ay ipinatawag na ng ating bida ang Star General Lu Bu. Na sa pag-construct pa lamang na iyon ay nakapinsala na kaagad sa mga halimaw bukod dito ay may bumagsak ding kidlat mula sa kalangitan kaya't ang ilang halimaw na tinamaan ay napaslang na din. Nang maglaon, matapos mabuo ang Star General Lu Bu ay kasabay nito na tanong ni Yun Xiang sa Star Master System, na kung maaaring mabigyan ang ating bida ng 2 Sky Shattering Claws. Na agad rin naman ginawa ng system ang kahilingan na iyon ng kanyang host. Gayunpaman pinaalalahanan ng Star Master System si Song Yun Xiang na ang paggamit ng 2 armas na ito ay lubos na magastos sa kanyang soul power o sa mas kilala natin na mana. Gayunpaman, binaliwalaan na lamang ito ng ating bida bagkus ay natuwa pa ito gayong maaari na siyang makagamit ng heavenly level combat skills. At pagkatapos na pagdesisyonan ng ating bida na subukang pagsamahin ang mga kasanayan ni Lu Bu sa heavenly level combat skills. Makaraan ng ilang sandali ay matagumpay na nakabuo si Yun Xiang ng Double Heaven Shattering Claws plus Heaven Stage Combat Technique. At nang subukan niya itong i-atake sa napakaraming halimaw na nakapaligid sa kanya na hindi maitatanggi na ito ay nagtataglay ng lakas base pa lamang sa naging hitsura nito. At nang makita na ang tinamaan ng pag-ataking iyon ng ating bida ay kitang-kitang wala man lamang nakaligtas na halimaw. Bagamat napatay na ng ating bida ang ilang mga halimaw ngunit napakarami pa rin naman ang papasugod sa kanya. At si Yun Xiang ay bagi ang nagulat sa nagawa niya gayong hindi niya inaasahan ang atake na iyon ay talagang napakalakas. Ngunit hindi naman lingid sa kanya na napakarami pang halimaw na dapat niyang harapin kaya't muli ay sinubukan ng ating bida na mag-combine muli ng ibang skills, at nais naman niyang subukan ay ang Xuanjiawei technique.
Sa pagkakataon na ito ang double skybreak ang clause ay nais naman niyang isama sa Xuanjiawei technique. At nang gamitin na ni Yun Xiang ang mga kakayahan ni Lu Bu na heavenly level, tapos ay isinama pa niya ang kasanayan ng Xuanjiawei 7 Step to the Star ay walang kahirap-hirap niyang napapatay ang mga mababangas na halimaw at kasabay nito ang pagbagsak ng napakaraming mga core crystal. At dahil sa napakaraming mga halimaw ang nasa kanyang paligid ay pinagpatuloy lamang ng ating bida ang pagpatay sa mga ito at pagkuha na rin sa mga nahuhulog na mga crystal. Bagamat nasasalo niya ang ilang mga crack ang crystal, ngunit sa dami ng kanyang mga napatay ay nagkalat sa paligid ang ilang mga core crystal. At nang lingunin ni Yun Xiang kung saan niya ginamit ang pinagsanib na kakayahan ay tumambad sa kanya ang napakaraming halimaw na mga wala ng buhay. Sa katunayan gumamit lamang ang ating bida ng 70% ng kanyang lakas upang patayin ang mga halimaw para maiwasan ang pagkawasak ng mga core crystal ng mga ito, gayunpaman sa ganoong lakas ay napagtanto ni Yun Xiang na sapat na upang gapiin ang mga kalaban. At dahil sa na-wipe out na niya ang kanina lamang ay napakaraming mga halimaw, pagkatapos nito ay nagsagawa ng isang teknik si Yun Xiang upang mabilis niyang makuha ang mga nagkalat na core crystal na nagmula sa mga halimaw na kanyang pinatay. Sa katunayan ang kakayahan niyang ito gamit ang kanyang soul power para mapagalaw ang isang bagay ay isa rin ito sa pambihirang kakayahan niya. Sa ginagawa niyang ito ay patuloy na naiipon ang napakaraming kristal. At nang matapos na ang ating bida sa pagkuha ng mga nagkalat na kristal ay hindi niya inaasahan na ganito karami ang kanyang maiipon na beast material. At habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga loots ay napagdesisyon na niyang piliin ang ilang mahahalagang kristal upang gamitin sa ilang mahahalagang bagay, at ang iba naman ay nais ibenta ng ating bida sa pangalawang prinsipe na malamang sa alamang daw ay nagkakahalaga ito ng bilyong-bilyong pera kung magkataon. Pero, bigla naman naalala ng ating bida na ang pangalawang prinsipe nga pala ay walang pera, gayong noong huli silang magkita ay nangutang pa ito sa isa nitong tagapagbantay na si Xiaomeng. Kaya't maghahanap na lamang daw siya ng taong mayaman para ipagbenta ang ilan niyang mga kristal. At habang nag-iisip ang ating bida kung paano madidagdagan ang kanyang kayamanan ay makikita naman sa kabilang banda ang isang heavenly rank monster. Magkagayunman ay binabaliwala lamang ito ng ating bida gayong iniisip pa rin niya kung saan o kanino niya ibebenta ang ilan sa kanyang mga loots. Ang isang option ni Yun Xiang ay ang Hang's Chamber of Commerce ngunit hindi rin naman daw siya sigurado kung kakayanin nila ito. Pero ngayon na wala pang kasiguraduhan kung kanino niya ito ibebenta ay napagdesisyonan na lamang muna ng ating bida na itago na lang muna ang mga ito sa system space. Matapos naman niyang itago ang napakaraming core crystal, kasabay naman ito ay humiyaw ng napakalakas ang malakas na halimaw na nasa antas ng heavenly rank. Gayong mainit ang ulo ng ating bida ay nainis ito sa paghiyaw na iyon ng halimaw kaya't nag-ipon ng enerhiya si Yun Xiang upang maghanda na umatake sa kalaban. Kasabay din naman ito ang pagsugod ng halimaw sa ating bida, habang si Yun Xiang naman ay nababalot ng makapal na aura kaya bago pa makalapit ang nagmamatapang na halimaw ay sinalubong ni Yun Xiang ang papasugod na halimaw sa bilis ng pag-atake gamit ang sky-shattering claws na iyon na nagmistulang guhit sa kalangitan. Matapos sa napakalakas na isang atake na iyon ay agad napaslang ang makalangit na ranggong halimaw at nang naluso na ang katawan nito ay lumitaw naman ang isang high-grade crystal. Bago pa bumagsak ang crystal sa lupa ay binalot na ni Yun Xiang ng kanyang soul power. Kasabay nito ay pabulong na nagsasalita ang ating bida na hindi pa nagtatagal, napilitan akong gumamit ng mga maliliit na trick upang makipaglaban ng husto, ngunit ngayon ay mahaharap ko ito sa lahat ng kanyang buong lakas. At ayon pa kay Yun Xiang ang core na mula sa Heavenly Beast ay mabuting bagay na gamitin sa mass-produce na makina para ganap na palakasin ito. At gayong madali na niyang mapatay ang ganoong kalaban ay ninais ng ating bida na mag-hunting pa kaya't pagkatapos ay nag-take ang ating bida ng ilang pills upang maghanda sa pag-hunt. Ngunit nang napansin niya na hindi man lamang nagkakaroon ng signal sa lugar na ito, ang kanyang communication device. Dahil dito ay hindi niya malaman na kung ang mass production machine ba ay naipadala na ni Dingo sa kanilang mansion. Ayon pa kay Yun Xiang ito ay pang-5 araw na niya sa lugar na ito, at dahil dito ay nauubusan na siya ng oras, kaya naman napagdesisyon na niyang magpunta muna sa Sand Sculpture City upang gawin muna ang isang negosyo. Base sa kanyang tansya ang lugar na ito ay lubos na malayo mula rito hanggang sa Sand Sculpture City, sabay naiisip niya na kung maaari kong gamitin ang Kauren upang lumipad,
tiyak na maraming beses na mas mabilis kaysa sa hovering shuttle. At pagkatapos, ay natanong ng ating bida sa Star Master System na kung natapos mo na ba ang pag-aayos ng Kauren para sa akin. Bago pa makapag-ulat ang system ay makikita naman na umalis na si Yun Xiang upang magtungo sa Sun Sculpture City. At ang mga kaganapan naman ay nalipat mula rito sa 100 milyang layo mula sa Sun Sculpture City, na kung saan ang lugar na binagsakan ng malaking kristal mula sa Heavenly Monster na nagawi sa lugar na ito. Ngunit sa mga oras na ito ay makikitang mahigpit na binabantayan ng mga taga-lower domain ng crystal. Sa di kalayuan makikita naman ang isang flying yate. Mula sa yate na ito, ay kasalukuyang nagsasalita ang isa na nararamdaman ko ito talaga ay may nilalabas na heavenly breath. Nasabi naman ng isa na hindi ba nangangahulugan ba na sa wakas ang ating ninuno ay maari nang makapag-breakthrough sa oras na ito. Tama ba yun, Uncle Fa? Ang aming pamilya ng Huyan ay nakasalalay dito upang makuha ang relic ng God rank na ito. Tanong niya sa kausap na nasa kanilang likuran, ito si Huya Fa, isa sa 4 na elder ng Huyan, at ito rin ang protector ng Huyan family, na may cultivation level na early heavenly stage. At ito si Nobuyuki, ang young master ng Huyan family mula sa lower domain country. At sinasabi rin ni Nobuyuki na ang paglalakbay na ito sa Sun Sculpture City ay talagang kapaki-pakinabang. Dagdag pa niya na Jin Xiao, sana ay makagawa tayo ng deal. Ito si Jin Xiao, ang unang tagapagmana ng Mai family, na tumugon kay Nobuyuki na sa kabutihang palad, tulad ng alam mo, ang aming pamilya ng Mai ay suportado ng Mulo clan. Bukod dito, pagdating sa pera ay walang kakulangan. Huwag ka mag-alala, tugon ni Nobuyuki, gayong kung makikipagdeal sa aming pamilya ng Huyan tiyak na hindi ka magsasayang ng pera. Haha, kagiliw-giliw, tugon ni Jin Xiao, at habang nagaganap ang pakikipagdeal ng Huyan family sa Mai family, sa kabilang banda naman sa kaparehas na oras, mula sa lungsod ng Sun Sculpture. Ito ang Midtown Market Street na kung saan normal lamang na namumuhay ang mga taga rito. Mula dito sa loob ng tavern na nasa Market Street ay may isang nilalang na pinagmamasdan mula rito ang nagaganap na pagbebenta sa isang alipin. Ayon sa nagbid ng alipin, iniaalok niya ang sariwa at bago nilang huli na aliping halimaw. Ang starting price ay 800 coins. Makalipas ang ilang sandali ay may nagbid ng 12,000 coins, kaya't nagtanong ang nagbid na kung may tataas pa ba sa presyo na ito. Muli ay nagtanong ang nagbebenta na kung may tataas pa ba sa presyo na 12,000, at gayong wala na nagbid inihayag na ng nagbebenta ng alipin ay sold na. Mapapansin naman sa nagmamasid ng marinig niyang nabenta na ang alipin ay bigla itong nanginig na animoy nakaramdam ng galit. Mula pa rin sa lugar na ito, sa daan ng paakyat ay may isang nilalang mula rito na paparating. At nang nasa ikalawang palapag na ay nakaramdam ito ng tiyak na isang half-demon aura. At iniisip din niya na marahil ito ay nagmula sa mermaid race. Hindi ko inaasahan na lumitaw dito ang mga langgam mula sa Longhai Kingdom. At dagdag pa niya na sa Sun Sculpture City ay may God-level relic. Sa oras na ito ay talagang nagtitipo ng hangin at ulap. Mula naman sa labas ng gusali habang nagaganap ang bentahan ng alipin, may dalawang nilalang na nakatalukbong. Sa mga ilang sandali pa ang dalawa ay pumasok na rin sa tavern. Bago pumasok, ito si Carp, ang Royal Guard ng Longhai, third-class warrior, ay sinabi niya sa kanyang kasama sa wika ng isda na ang babaeng umakyat ngayon lamang ay hindi ko makita ang kanyang cultivation. Uncle Bonito, ikaw ay Earth-level cultivator, dapat mong makita ang kanyang cultivation, di ba? Ayon naman kay Bonito na isa rin sa Royal Guard ng Longhai, sa wika ng isda, ang paghuhusga mula sa aking karanasan, ang babaeng iyon ay dapat na isang ordinary heavenly rank lang, marahil isang karakter na dumating sa lungsod ng iskultura ng buhangin para sa mga labi ng relics of God. Huwag ka mag-alala. Kaya naman nabilib si Carp sa pahayag na iyon ni Bonito, gayong sinasabi nito na wow. Kaya kung paano ito, ikaw ay first-class warrior sa mga Royal Guards. Si Uncle Bonito ay talagang may maraming karanasan. Pagkatapos mayabang na sinabihan ni Bonito si Carp na marami ka pa ring matutunan, Carp, umakyat tayo at mamit muna ang ating kamahalan. Habang nasa hagdan naman ay natanong ni Bonito si Carp na kung anong problema. Carp, bakit mo tinitingnan ang buong paligid? Kaya't sinabi ni Carp na may kakaiba, ang babaeng nakita natin ngayon lamang kung bakit ay bigla na lamang siyang nawala.
Sinabi ko na sa iyo na huwag masyadong mag-alala tungkol sa kanya, sambit ni Benito. Ito si Kun, ang prinsipe ng Longhai, isang kalahating demonyo at kalahating tao. Na habang pinagmamasdan niya ang bentahan ng mga alipin sa labas ay dumating na ang dalawa nitong alagad na si Benito at Carp. Nang makarating ang dalawa ay agad nagbigay paggalang sa kanilang prinsipe, at pinaupo na ng kanilang prinsipe ang dalawa upang sila ay makapag-usap. Na bagaman nagtatagalog ang prinsipe ngunit ang alagad nito ay nagsasalita pa rin ng Chinese. At natanong din ng prinsipe kung ano ang kaganapan, ngunit bago magsalita ang kanyang alagad, ay sinabihan muna nito na magsalita lamang ng normal upang hindi masyadong kapansin-pansin. Kaya naman nagsalita na lamang ng normal si Benito, sinabi niya na aming kamahalan. Ang traidor na nagnakaw ng banal na jade ay kasalukuyang nasa Shicheng District ng Sun Sculpture City. Natagpuan namin ang kanyang eksaktong lokasyon. Di naman makapaniwala ang kanilang prinsipe nang nagnakaw ay nasa Shicheng District. Gayong ang distrito ng Shicheng ay dapat daw na isang lugar sa ilalim ng kontrol ng militar, kaya paano siya nakapasok doon? Ipinaliwanag naman ni Benito sa kanilang prinsipe na according sa kanilang ginawang general investigation, ay ang traidor na ito, si Crucian Carp, ay sinamantala ang kaarawan ng kanyang kamahalan upang magdisenyo at magnakaw ng banal na jade ng aming angkan sa pangalan ng paglalahad ng mga kayamanan. Matapos mabigyan ng buong kaharian ng Longhai, tumakas siya at nagtungo sa Chando. Ang kanyang kamahalan ay nagpadala ng mga prinsipe upang ituloy ang traidor na sumakay sa ruta ng dagat ng Chando. Ngunit tulad ng inaasahan, ang traidor na ito ay hindi dumaan sa dagat ng Chando, bagkus inilayo niya ang mga prinsipe na malayo sa landing ng traidor hanggang sa Lower Domain Country. Ang lahat ng mga paraan patungo sa Sun Sculpture City na ito, pinlano talaga niyang sumakay ng isang bangka sa Chando na nagmula sa Sun Sculpture City Airport. Orihinal na, dapat na nakasakay siya sa barko sa Chando ngayon, at ayon sa aming masidhing plano, susundan namin siya. Ngunit dahil ilang araw na ang nakalilipas, sa labas ng lungsod ng Sun Sculpture City, ay may biglang lumitaw na legendary god-level relic at ang Sun Sculpture City ay pumasok sa isang estado ng martial law, mahigpit na pagkontrol sa mga barko. Kaya't ang traidor ay napilitang ma-stuck dito. Nagsalita naman ang kanilang prinsipe na alam ko ang lahat ng mga bagay na ito, at sinabi rin ng prinsipe na sabihin na ang tunay na punto, kaya't inihayag ni Benito na bilang isang miyembro ng pamilya ng Longhai, ang taong ito ay natural na nakakaalam ng ilang mga lihim ng Divine Jade ng iyong angkan. At siya ay natigil sa heavenly rank sa loob ng mga dekada, at iniisip ko na kaya ninakaw niya ang Divine Jade upang makapag-breakthrough. Ngayon na ang mga Divine Relic ay lumitaw dito, sumali siya sa pamilya ng Mai, at sinusubukan na makakuha ng kaunting mga fragment ng kristal upang makakuha ng oportunidad na maka-breakthrough. Naisip naman ng kanilang prinsipe na parang may mali ngunit hindi naman niya masabi kung ano yun. Pagkatapos, sinabi niya kay Benito na ganyan at kung paano nangyari ito. At natanong din niya na kung ang Divine Jade ng kanilang angkan ay kung nasa katawan pa rin ito. At sa katanungan na ito ng kanilang prinsipe ay inihayag naman ni Carp, na natatakot kami sa pag-alarma sa kanya, kaya hindi kami naglakas loob na masyadong lumapit. Natanong naman ni Benito ang kanilang prinsipe na nag-aalala ba ang aming kamahalan na palitan ng traidor ang Divine Jade ng ating clan para ipalit sa relic ng God. Iniisip ko na hindi niya iyon gagawin, alinman sa Divine Jade ay dala niya, o marahil ito ay nakatago sa isang lugar sa kanya. Gayunpaman ang kanilang prinsipe ay hindi pa rin mapalagay gayong iniisip niya na talagang tila ay may mali. At may pag-aalala rin niyang iniisip na ngunit kung walang paraan. Dahil ang Divine Jade ng Star General Aobing ay napakahalaga. Pero with that thing in hand, kahit iilan lang tayo, dapat kayanin natin si Uncle Langshun, ang Blue Crucian Carp, di ba? At pagkatapos, niyaya na ng prinsipe ang dalawa upang magtungo na muna sila sa Shicheng District. Sa kanilang pag-alis sa lugar ay lingid naman sa kanilang lahat ay may nag-spy pala sa kanilang pinag-usapan na walang iba kundi ang babaeng kanina pa hinahanap ni Carp na ipinagtaka niya gayong bigla na lamang itong nawala. Gayong itong babae pala na ito ay gumamit ng formation upang itago ang kanyang sarili. At naisip naman ng babae na kung ang Divine Jade ba na kanyang narinig na pinag-usapan ng mga taga-Mermaid Clan. Maaari bang ang matandang lalaki na si Lan Ao, sino ang dating Aobing host, ito ba ang kanyang naiwan?
Mula naman dito sa labas ng Sand Sculpture City, na kung saan kasalukuyan na nagbabiyahe na ang ating bida upang pumunta na sa Sand Sculpture City, para sa ilang negosyo. Sa mga ilang sandali pa ay may pumasok na notification sa kanyang communication device, kaya't agad napansin ng ating bida na nakapasok na siya sa circle kung saan ay may signal na. At kasabay din ito ay may agad pumasok na isang tawag na nagmula kay butler mo. At nang sagutin na ni Yun Siyang ang pakikipag-communicate ni butler mo, ay agad inihayag ng butler na sa wakas ay nakausap na din kita, young master. Humingi naman ng paumanhin ang ating bida sa kanyang uncle gayong sa kanyang puntahan ay hindi man lamang nagkaroon ng signal. Mula naman dito sa Chai Luan Army Academy, kung saan ay ang kasalukuyang kinaroroonan ni butler mo. Nang marinig ni butler mo ang sinasabi ng ating bida na walang signal ay nakutubo niya na marahil si Yun Siyang ang pinuntahan ng kanilang young master ay sa pinakamalalim na bahagi ng hinterland. Ang lugar kung saan ay pinamumugaran ng malalakas na halimaw. Gayunpaman ay hindi na ito inungkat pa ni butler mo bagkus ay sinabi na lamang niya na gayong ligtas ka ay mabuting balita na rin. At pagkatapos inihayag niya na ang Jiwo Academy ay nagpadala ng Star Soul General Talisman, at ito ay sinusubukan na ayon sa iyong mga tagubilin. Hindi naman akalain ang ating bida na sinusubukan na pala ang kanyang mga nilikhang makina, at natanong niya si butler mo na ano sa palagay mo, uncle. Kaya't sinabi ni butler mo na sa katunayan naririto ako sa Chai Luan Army Academy at kasama ko si Miss Yun Jin upang i-test ang mga makinang ito. At mula naman dito sa Chai Luan Army Academy Virtual Projection Testing Area, kung saan ay sinusubukan na ng mga babaeng sundalo ang mga makina na ginawa base sa blueprint na ginawa ng ating bida. Bagaman ito ay isa lamang projection gayon pa man ang mga kalaban dito ay base pa rin kung gaano kalakas ang aktwal at mga kakayahan ng tunay na mga halimaw. Ang bawat makina ay pinanatili ang defense formation, at ang tank type naman ay in charge sa depensa, at ang uri ng makinang may kalasag ay inutusan na gamitin ang shotgun mode upang sirain ang papalapit na maliit na hayop. Sa ginagawa nilang ito ay makikita ang kalat-kalat na pagsabog sa buong paligid, habang umaatake ang may kalasag na baril ang shelling type naman pinaghahanda na rin sa pag-atake nito. At nang bigyan na siya ng hudyat upang magpaputok ay agad na rin niya itong ginawa at nang tumama ito sa kumpulang mga halimaw ay makikita ang malakas na pagsabog at nagdulot ito ng pagka-burn ng mga kalaban pagkatapos, inilabas sa projection ang mga flying type beast. Kaya sa oras na ito ay turn naman ng anti-air combat machine, na agad ay naghanda ang mga may gamit ng mga makinang ito. Gayunpaman sa mga oras na ito ay papalapit na ang mga flying type monster, kaya ang may kalasag na baril ay pinaswitch sa cannon mode at pinaghanda. Nang bigyan na siya ng hudyat na magpaputok ay agad rin niya itong ginawa. Matagumpay man niyang nag-api ang ilan ngunit may ilan pa rin na nakakalusot. At habang papalapit na ang mga ilang nakaligtas na flying type monster, ang mga strike type ay inutusan ng gapiin ng mga ito kaya ang dalawa ay agad lumipad. Habang nasa ere, ay inutusan naman sila na mag-switch sa peregrine mode. Na agad din ginawa ng dalawa. At pagkatapos naman ng mga may gamit ng flying sword ay inutusan na i-cover sila. Kaya't ang mga flying sword ay masigasig na tinutumbok ang mga kalaban, at nang tumama na ito sa mga halimaw isama pa rito ang dalawang flying type na nakikipaglaban sa ere ay napakaraming naganap na pagsabog. Sa mga sumunod na nangyari ay isa-isa nang bumabagsak ang mga test subject na mga halimaw. Habang ang mga Star General ay matatag na napanatili ang kanilang formation. Gayunpaman ay sinabihan sila na huwag maging bulalas, manatiling alerto, maaaring may ilang buhay pa. Gaya ng inaasahan, ay may isa pang ang nakaligtas at sa pagkakataon na ito ang tank type ay inutusan na mag-step forward upang harapin ito. At naghanda ito umatake ng may napakalakas na paghambalos ng kanyang sandata at nang tumama ito sa papasugod na halimaw ay agad rin itong nag-api. Bukod sa pagiging mahusay ng mga babaeng sundalo sa pakikipaglaban tapos idagdag mo pa rito ang mahusay na pagkakagawa sa mga mass-produced machine ay naging maganda ang resulta ng ginawa nilang pag-test sa mga makina. At sa oras na ito ang combat test ay tapos na, at sinabihan ng mga nagpartisipante na unit ay mag-standby muna. Sa mga sumunod na ilang sandali ay kinukolekta na nila ang battle data. Ayon sa naging resulta ang buong kabilangan ng mga halimaw ay 100, at ang kanilang napatay na halimaw naman ay 100 din. Suma total, ang killing rate ay 100%.
Ang bilang naman ng mga nakipaglaban ay 10, at ang bilang ng mga survivor ay 10 rin. Kaya nagresulta ito ng survival rate na 100%. Ang bilang ng mga napatay ng bawat model una ang tank type ay 10. Shield type naman ay 28. Ang napatay ng flying sword type ay 24 habang ang airstrike type ay 20. Base naman sa naging damage output ratio, tank type 12%, shield type 32%, bombardment type 36%, habang ang flying sword type naman ay 10%. Matapos may hayag ang buong resulta ng naganap nilang pagsusubok sa mga makina ng ating bida ay mababakas sa pagmumukha ni Yunjin ang pagka-proud sa mga nilikha ng kanyang pinsan na si Yun Xiang. At pagkatapos, tinanong niya ang lahat ng nakasaksi kung ano ang kanilang masasabi sa naging resulta ng katatapos nilang pag-test. At ini-announce na din niya na ang simulated actual combat test ay tapos na at kasabay din ito ay inutusan na niya ang lahat ng machine ay dismantled na. Kaya naman ang lahat ng nag-participate sa test machine ay isa-isa nang nagsibaba. Habang nag-uunat ng kanilang mga braso ay sinabi ng isa na ganoon lang iyon natapos. Natumugon naman ng isa na bitin sa pakikipaglaban habang ang isang nasa kanilang likuran ay manghal na tinititigan ang Star General Talisman. Matapos niyang titigan ng matagal ang talisman ay inihayag niya na pakiramdam ko na ang makina ng pagsubok ay hindi lamang nadagdagan ang kapangyarihan at lakas nito, ngunit nabawasan din ang pagkonsumo ng konstruksyon nito, at ang kahusayan ng conversion ng soul power nito ay na-optimize din. At ang ilang mga nakasaksi ay sinasabing wow, nais ko ring subukan ang uri ng airstrike. Ang pag-atake ng mga pormasayon ng direkta mula sa hangin ay talagang napakaangas. Habang ang isa naman ay sinasabing sa palagay ko ang uri ng tangke ay tila mas malakas, at sa mga magagandang komento na iyon, ang may seryoso na pagmumukha na madalas ngunit ngayon ay nagkakaroon na ng ngiti na si Song Yun-jin, ang Commander-in-Chief ng Chailuan Army. Habang sa kanyang gilid na itong si Zifu, ang assistant ni Yun-jin ay namamangha pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ito naman si Song Xiao, Chief ng Eastern Battalion Chailuan Army, proud na sinasabing masyadong malakas. Ang kapangyarihan ng mga makina ng pagsubok na ito ay lampas sa aming inaasahan. Ito si Shen Ying, ang chief ng Southern Battalion ng Chailuan Army, na sinasabi naman na kung ang buong hukbo daw ng Chailuan ay maaaring mapalitan ng bagong uri ng makinang ito, ang pagiging epektibo ng labanan ng lahat ng sundalo ay maaaring madagdagan ng hindi bababa sa 3 beses. Naikinabilib naman ng nasa gilid nitong si Ami. Si Ami na magiliw na tinatanong ang kanilang commander na kung saan nakakuha ng magandang bagay na ito. At dagdag pa niya na maaari bang mula ito sa Taishan Industry partikular at lihim na binuo ito para sa aming hukbo ng Chailuan. Nang marinig naman ni Bai Su, ang chief ng Northern Battalion ang kanilang pinag-uusapan ay sumabat ito sinabi niya na base sa kanyang mga nalalaman. Ang Taishan Industry ay hindi magkakaroon ng teknikal na lakas upang makapag-develop ng bagay gaya nito. Na siyang ipinagtaka ni Ami, at sa usapan na ito ay napatawa si Yun-jin, at pagkatapos, masaya niyang ibinunyag na ang Wei Yuan style ay dinisenyo talaga ng kanyang pinsan na si Song Yun Xiang, at ito ay isang test machine na ginawa ng workshop mula sa Nanzhou Jiwo Academy. At proud din iyan na sinasabing syempre, ang master mechanics ng Taishan Industry ay may contribute din dito. At nang malaman nila na ang mastermind talaga ng bagay na ito ay ang ating bida, kaya naman sabay-sabay ang mga babaeng dalaga na nasambit ang pangalan ng ating bida na si Song Yun Xiang. Na may magkakaibang reaksyon, may reaksyon na bahagyang nagulat, talagang nagulat, may nab-I-believe na dalaga, at may gulat na dalaga. Kaya naman sa mga sumunod ay naging usap-usapan ang ating bida ng mga babaeng sundalo, mayroong nagtatanong na ito ba talaga ang Song Yun Xiang na kilala natin. Ayon pa nga kay Song Xiao na ito ay isa sa 2 basura ng pamilya Song base sa kanyang mga nalalaman. At dagdag pa niya na naaalala ko siya, 2 taon na ang nakalilipas ay nakikipag-away siya sa mga bagong recruit na babaeng sundalo sa hukbo ng Chailuan, dahil doon ay tinuruan siya ng leksyon ng komandante sa publiko. Sumabat naman si Ami sinasabi niya na ang ignoranting taong ito ay naging isang henyo. Imposible, paano ito posible? Habang ang assistant ni Yun-jin na si Zifu ay pabulong niya na sinasabing sa hindi inaasahan, ang batang master na si Yun Xiang ay hindi lamang may lakas na umatras mula sa mga hayop na heavenly rank,
ngunit mayroon ding napakataas na antas ng accomplishment refining. Hehe, natatakot ako na mas mabigla ang mga ito kapag nakita ng mga ito ang nakakatakot na fighting power ng batang Master Yun Xiang. Sa susunod nating video alamin natin ang magiging reaksyon ni Song Qing, ang first uncle ng ating bida, matapos matanggap nila ang Star Soul Talisman na nakalaan sa kanilang hukbo ng bakal na pader. Kung paano magyayabang si Yunqi sa kanyang daddy sa ibinigay sa kanila ng ating bida. Ang pagpasok ng mga taong isda sa Shicheng District kasama ang kanilang prinsipe. Mula sa lugar na ito, makikita na nila ang kanilang pakay gamit ang binocular, ang traidor na mahilig sa mga dalaga, at ang pagpasok ni Yun Xiang sa Sun Sculpture City. Ngunit, babaguhin niya ang kanyang hitsura gayong gagamitin niya ang matanda nitong wangis noong bago siya mamatay.